kayo naman ang bahala kung anong method ang gagamitin nyo. If you are, kung gusto nyo, kung kaya nyong gamitin yung ating instantaneous center of rotation method at saka yung ating last topic, which is the relative velocity method. Okay, so our exam, may schedule na siya, hindi pa lang ata na-release. So I will keep you updated kapag meron yung nilabas na official schedule ng ating examination. Okay, so for today, balikan lang muna natin yung naging discussion natin last week kasi parang meron lang akong mali na nagawa dun sa computation natin for number 2. So wait lang, let me present muna yung aking screen. Okay, so balikan lang muna natin itong ating problem number 2. Kasi last time, with our velocity diagram, so ito yung ating naging solution nun. With our point D, dito, kung naalala nyo yung ating ginawa, ang ginawa ko dito sa pag-graph ng ating velocity analysis ay kinuha ko itong angle na to, which is 15. Nasa 15 degrees. Nasa na ba yun? Ito. Yung line natin na ginawa, which is 15 degrees. Pero, kung maalala nyo din, this is the connection ng ating point E to point D. So with that, ang kukunin natin na angle dito is naka 30 degrees. Okay, so babaguhin ko lang to. Balik natin. Okay, so dapat naka 30 degrees yung connection natin from E to D. So konti lang naman yung magiging diferensya niya. Okay, so this will be our point D. So umipod siya dito. So if you are going to measure, that is 1.5 centimeter. So balikan lang natin yung naging solution natin dito. Kasi ang ginawa natin dito is, okay, so dito naman pala is 14. So almost the same naman pala siya. Pero minsan kapag medyo malaki yung ating naging difference sa ginawa nating solution, medyo malayo yung makukuha nating sagot. So this should be 15 millimeter. And then, isa-solve na lang din natin ano yung makukuha nating VD dito. Okay, so correction lang yun kasi mali yung nagawa ko dun sa part na yun nung last discussion natin. Okay, so yun lang naman. Again, for our midterm examination, aralin yung pagkuha natin ng mga mobilities, yung ating instantaneous centers, yung ating velocity analysis, and yung mga concepts natin na pinag-aralan nung
nung week number 1 natin, nung pinakauna natin discussion kasi more on concepts and problem solving kasi yung lalabas sa ating midterm examination. Okay, so again, another reminder is for our design project. So our design project, dapat okay na yung inyong design project proposal, paki-resubmit nung may mga pinapabago ako. If mali yung ating laman, 'di ba meron ako yung mga pinadagdagan ng components, pinapadiscuss ko kung saan gagamitin yung machine at yung design din is aayusin na. So kung ang inyong design na pinasa nung una is naka-sketch pa lang, so kindly make a better illustration or design ng inyong proposed design project. Okay, so again, yung pag-grade ko sa inyong design project will start dun sa inyong ipapasa na design project proposal. And then every week, I will set a deadline ng bawat part ng inyong paper so that mautay-utay nyo na din siyang gawin. And then, magsisimula na din doon yung pag-grade ko ng inyong paper. So kapag wala kayong naipasa na part ng paper within that week, so wala kayong makukuhang grade sa week na yon. Okay, so yun lang. And then yung time naman natin ngayon, I will give it sa inyo para makapag-review din for our midterm examinations. So use your time wisely, gawin na yung kailangan yung gawin at mag-review for our exam. Do you have any concerns? May mga tanong ba? Hindi na po kayo mag-attendance, sir. Hindi na. I will just take a screenshot nitong ating meet na ito. Okay, so I will be taking the screenshot. Okay, so okay na. Do you have any concerns pa? Sir, pwede pong pasend nung copy po nung solution po ulit. Okay, sige. Ayusin ko lang din yon before ko siya isend. Post ko na lang din sa ating Google Classroom. Okay. May concerns pa ba? Wala na? Okay, sige. Kung wala nang concern, pwede na kayo magbibigay sa ating meet. Thank you po, sir. Thank you.